Isang magandang kaliwanagan po sa atin lahat mga kapatid. Ako po ay mulit magbabahagi ng talambuhay kwento na katotohanan na siyang ipinababa ng ating amang liwanag sa kalangitan. Ang aking pong ibabahagi ang talambuhay po ni Isaac, ang anak ni Abraham na tagapaghawak ng libro. Mga kapatid, ang kanyang presensya ay pumanaon po ng 29 ng Mayo 2021. Magandang kaliwanagan. Ako na siyang pumarito kapatid, na siyang naririto muli sa inyong lahat. Ngunit tila ba ay kayo'y nangingilan lamang kapatid? Ako ang inyong kapatid na Isaac na ngalan. Kung siyang aking ituturan sa inyo na noon sa aking naging buhay. Ako pa lamang ay paslit noon at hindi nalalaman sapagkat ang Ama sa langit ay nagturan din na kanyang ipapababa ang hahawak ng libro na turan ng Ama sa langit. Na noon ay mayroon isang mortal na nananampalataya at nananalig sa ating Ama sa kalangitan, sa langit na kanyang tinatawag. Siya ay humingi sa ating Ama sa kalangitan ng paslit noon. Ang aking katotohanan, naging buhay ay ang aking naging ina ay isang naging makasalanan. Makasalanan ang aking naging ina na noon, kaya't mula sa simula na ako ay isinilang na ang siyang tunay kong ama noon ay mayroon na. Sa isang bundok ay ako ay iniwan ng aking ama. Iniwan ng aking ama doon sa bundok na yaon. Ako ay hindi na binalikan. Ako ay hindi na binalikan pa kapatid, at ang turan sa akin ng aking ama noon sa akin ay ako ay hintayin anak. Yaon ang tinuran sa akin ng aking ama noon, ngunit ako ay hindi na noon binalikan pa kapatid. Nang araw din na yaon ay mayroong isang mortal na may dalang isang tupa na noon na ito ay mag-aalay sa ating Ama sa kalangitan. Ang ngalan niya ay Abraham. Ako noon ay nakatingin lamang sa kanya habang ako ay nakaupo sa maliit na puno. Sapagkat noon kapatid na ako ay paslit pa lamang ay tinuran na ng aking ina sa aking ama na hindi ko nais ang aking anak na iyan. Ang itinuran niya sa aking ama noon. Ang tangi mong gawin ay iwan ito sa isang bundok. Ngunit ang aking ama sa kadahilanan na siya ay nagmahal ng lubos sa aking ina, ako noon ay kanyang iniwan, kapatid na siyang tunay. Ang akin na siyang tunay kapatid, na noon ay mabuti, siya ay humiling sa ating Ama sa kalangitan ng paslit kaya't ako ang ipinagkaloob sa aking ama na siyang tunay, ngunit ang kanyang kabiyak ay isang makasalanang babae, siya ay nagbibigay aliw. Ako ay paslit pa lamang noon nang ako ay iniwan sa bundok. Ang aking edad noon ay nasa 6 at 7 taong gulang. Ang bilang ng araw at buwan na yaon ay kung siyang aking ituturan kapatid. Sapagkat ang panahon pa noon ay kay tagal at kay haba kapatid. Ako ay iniwan noon sa bilang ng buwan 22 at sa bilang ng araw na 6. Ako noon ay naghihintay noon sa aking ama sapagkat kanyang itinuran sa akin na hintayin ko siya, ngunit di naglaon ay wala siya. Siya ay hindi na nagbalik. Na noon sa bundok na yaon, sa gitna ng kadiliman, na ako ay nakaupo at umiiyak. Madilim noon ang paligid. Ngunit isang liwanag ang aking nasilayan. Sa aking kapaslitan ay nasilayan ko ang Ama sa kalangitan. Kanyang itinuran ay hintayin ko ang aking ama na aking ituturan. Ngunit ako lamang ay napangiti na lamang noon kapatid. Sapagkat sa liwanag na taglay na siyang bumalok noon kapatid, sa kinaumagahan nito ay isang lalaki ang siyang pumaroon na may dalang tupa. Yaon na nga ang aking itinuring na ama, na ang ngalan ay Abraham, na siyang tunay. Ako lamang ay nakatingin sa kanya. Ang tupa ay hindi niya pinatay sapagkat sa aking likuran na noon ay may nagturan sa kanya. Ipinababa na
ipinababa na ang Ama sa langit ang hahawak ng libro ng kalangitan. Yaon ang itinuran sa kanya ng isang anghel na noon na nasa aking lamang likuran na siyang nagturan sa kanya. Kaya't tinawag kong Ama sapagkat yaon ang turan ng Ama sa langit. Sa akin, ang aking ama na si Abraham, kapatid ng aking inathala noon, kapatid ay siya na ang unti-unting nabubuo na nalalathala sa ngayon. Ang nilathala ng mga anghel na inyong kapanahunan sa ngayon ay hindi maunawaan. Ay yaon noon ang aking nilathala, sapagkat batid ko noon ang kasulatan ng mga bayan, sapagkat yaon ang kaloob ng Ama sa langit. Unti-unti na itong nabubuo mga kapatid, sapagkat ang itinuran ng mga tao noon ay walang katotohanan. Ito ay aking gawa lamang. Gawa? Ako ang tagapaghawak ng libro sa kalangitan na siyang tunay, sapagkat isa ako doon sa ngalan ng libro ng katotohanan na siyang nakalathala. Siyang tinuran. Isa ako sa ngalan. Ako ay 27 taong gulang nang ako'y unang nagsulat, kapatid. Yaon ang aking edad noon. Sa inyong katawagan, noon ito ay Hulyo 22 nang ako ay nagsimulang maglathala. Ang aking kaarawan ay sa bilang ng 7 ng buwan, at ang araw ay 16, sapagkat naiba na ang mga bilang ng mga buwan, kapatid. Siyang naguguluhan sa inyong kapanahunan ang mga buwan na ipinagkaloob ng Ama sa langit. Aking pangnasilayan ang pag-ulan ng apoy noon na siyang tunay, gayon din sa aking kapatid. Sila noon ay hindi naniwala sa Ama sa langit at nagawang hamunin, kapatid. Kaya't ang bayan nila ay inulan ng apoy. Ako ay hindi na nagkaroon ng kabiyak, sapagkat ang tinuran na kung sa ating puso na lamang ay ibigay sa ating Ama sa kalangitan, sapagkat ang kabiyak sa aking noon ay wala na. At ang tanging iniisip ko na lamang ay ang maglathala, kapatid. Ngunit ang lahat ng yaon ay sinunog lamang ng mga maiitim, ang mga nang-uuri at hindi naniniwala sa ating. Kaya't pakaingatan mo ito, kapatid. Kung aking ituturan ay pakaingatan ninyo ito, sapagkat daan din, kapatid. Nasilayan ko rin noon ang isang paslit na siyang nangangaral. Nasilayan ko siya noon, kapatid. Ang ngalan niya ay Nicolas na noon, kapatid. Ang kanyang tinuran sa akin, ang tawag niya kapatid, sapagkat batid namin ang bawat isa. At ang tinuran, kapatid, tayo ay magpatuloy lamang sa nais ng Ama sa langit. Ako ang inyong kapatid na Nicolas. Yaon ang tinuran niya noon sa akin, ngunit siya ay paslit na siyang masisilayan. Hindi rin nagtagal siya na ay umalis at naglakbay uli. Ngunit nasilayan ko pa noon na ang karamihan ay nang-uuri din sa kanya. Ngunit ang iba ay natutuwa sa kanya, kapatid. Ako noon ay namayapa sa 111 taong gulang. Ako noon ay namayapa na isa sa kanila, sapagkat ang Ama sa langit ay nagalit sa mga tao noon. Ito ay inulan noon ng apoy, at doon ako ay namayapa. Ito ay sa bayan ng Jerusalem. Ako ay nagagalak, sapagkat unti-unti ninyong nalalaman ang katotohanan. Marami pa ang kaalaman na ipapababa ng Ama sa langit. Ang aking mga magulang ay hindi ko na nakasama sa kalangitan, sapagkat ang aking ama man noon ay nananampalataya, ngunit siya ay sumunod sa mga makasalanan. Hindi ko alam kung bakit ako ay iniwan sa isang bundok na lamang, ngunit ang batid ko ay isa yaon dahilan upang makilala ko ang kikilalanin kong Ama sa ibabaw ng lupa, ang Abraham na ngalan. Ang libro ng isa sa buhay ay narito na, ang ilang kapatid na nakalathala noon sa libro ng katotohanan. Sa muli kong pagbaba, darating na lamang ako at magsusulat sa inyong harapan. Ako na ay magpapaalam, kapatid. Maraming salamat sa pagturan sa aking ngalan. Maraming salamat. Yaon po ang itinuran po ni Isaac, ang naging anak ni Abraham. Iyon po ay, kapatid, hindi po niya tunay na anak si Isaac. Siya lamang po ay kanyang nakita sa bundok, kung saan doon din niya iaalay ang isang tupa.
ngunit ang tupay hindi niya pinatay upang yaon din po ang dahilan upang magkita po sila ni Isaac at Abraham. Maraming salamat po mga kapatid sa lahat po. Nawa po ay tumingala po tayo sa kalangitan at tawagin na natin ang ating tunay na Ama sa kalangitan, ang ating Amang liwanag sa kalangitan at ang kanyang dingbugtong na anak, ang ating Amang Jesus sa kalangitan, at ganoon din po sa ating mga kapatid na banal ng hell sa kalangitan. Tawagin po natin sila sa kalangitan sapagkat ang ating mga takapagligtas ay nasa kalangitan ng wala sa mga gawa na siyang ating nasisilayan. Mga kapatid, maraming salamat po at mulit ay isang magandang kaliwanagan po sa ating lahat.